Tanya, ano ang sabi ng amo niya? Namatay daw po yung nanay namin, nasa farm po siya. Na-suffocate daw po siya. Anong klaseng suffocation? Yung daw po, yung sa uling daw po. Merong nagkaroon ng suffocation from coal burning. Yung pagsunog ng coal, type siya ng usok na hindi mo mararamdaman na nakakamatay pala. Sa habang tulog ka, na-i-inhale mo na siya hanggang sa poisonous pala yung effect nun. Makakauwi na po yung labi sa lalong madaling panahon. Wala po kayong gagastusin na kahit isang kusing. Kami po ang gagastos sa lahat yung pagpapauwi. Bakit may uling yung kamay niya? Sabi suffocation lang! Sabi natulog lang siya! Bakit may uling yung kamay niya? Hindi ito ng maayos! Hindi na nagawa ito ng maayos! Ma'am, ano yung naging reaksyon nyo po nung nakita nyo pagdating dun sa funeral na iba po pala yung tao na nandun sa loob ng box? Trauma po at galit. Kasi hindi po talaga namin expect yung nangyari na yun eh. Sobrang nasasaktan din po kami kasi bakit ganon? Bakit kailangan ipagpalit? Kasi lahat ng documents po nandun eh. Kompleto na po lahat. Then expect na po talaga namin, nanay na po namin yun. Tapos hindi po pala. Ma'am, na may mention yung body switching dito. Ano po yung sa tingin nyo ang nangyari dun sa remains po ng mother ninyo? Hindi ko pa po masasabi ngayon, pero ang sabi po is nagkapalit po talaga. Siyempre, alam po namin na hindi namin nanay yung natanggap namin kasi anak kami, alam namin yung postura niya, yung tangkad niya, yung laki niya, yung palatandaan niya, kaya ganyan po kami. At sinasabi po nilang naimbestigahan doon. Kung naimbestigahan po doon, bakit ganon? Bakit ganun yung natanggap namin? Ano, pinagloloko ba kami? Ngayong hapon na ito, parating na, iniintay na lang natin itong remains ni mother. So ano po yung nararamdaman ninyo ngayon? Nasasabik po kami na natatakot na may halong tuliro kasi hindi po namin ma-expect talaga kung ano po talaga magiging reaksyon namin ngayon. Sana po ito na nga po talaga yung nanay namin. Idol, thank you po sa pagtulong kasi napabilis din po. Tulungan nyo din po kami kung paano masolusyonan to. Alam ko naman po hindi nyo po kami pababayaan. So, saktong 5:45 ngayong hapon, dumating dito sa Cargo Terminal 1 ng NAIA ang bangkay po ni Ma'am Jean Alvarado. At ito po ngayon ay dadalhin na sa isang funeral parlor dito sa Bacoor, Cavite. So, makikita natin sa likod ang family, immediate family po ni Ma'am Jean at kasama po ang mga anak. At si Ma'am Natanya din po na lumapit sa tanggapan ni Idol Rafi. Kasabay nito ay magkakandak din ng autopsy upang malaman kung ano talaga ang cause ng pagkakamatay ng ating OFW. Teka lang. Hindi. Sabi suffocation lang.
Sabi! Inimbestigahan niyo ba talaga yan? Inimbestigahan niyo ba talaga yan? Ha? Inimbestigahan niyo ba talaga yan? Bakit ganyan? Buksan niyo po ang katawan! Buksan niyo po ang katawan! Bakit po ganyan, sir? Biktima rin po ang nanay ko, sir. Nagtatapaw ng malakal mama ko, sir. Magpakatatag ka, magpakatatag ka. Ano ka muna tubig? Ang dami niyang pasa. Sige lang. Kaya pala ayaw nila yung autopsy. Sige. Gagawin naman natin dyan lahat eh. Sige lang. Tignan niya yung buong katawan ng mama ko, hindi lang retrato. Kalma mo yung sarili para makasagot kayo ng maayos. Sige, ha? Kaya ko sagutin sige, lahat. kalma mo na. Opo, Sige na. naiintindihan naman Para namin ano, ha? Kailangan nyo ng lakas. Malakas ako. Sige. Ipaglalaban ko mama ko. Sige, oo. Sige. Immediately makakarating to kay Gagawin natin ang lahat. Andito ang lahat na nakapait. Hindi na kakampi, tulong-tulong tayo. Pag tutulong-tulungan natin yan, di tayo papayag. Sige. Basta gawin, ano nyo, kalmahin nyo. Bigyan muna natin ng maayos na ano yung mama nyo, ha? Sige, ha? Maayos ba yan? Oo, gagawin natin. Sa ngayon pa nga lang po yung mga OFW na namatay sa Kuwait, di pa na-imbestigahan ng maayos hanggang ngayon, di pa nakakauwi yung namatay doon. Sige, gagawin natin lahat yan, be. Sige. Kaya pala maaga siya napauwi kasi walang autopsya na nangyayari. Dito po sa recent incident na maling labi po ng OFW ang naiuwi dito sa Pinas. Ano po yung naging process natin na ginawa this time para po ma-assure na tama po yung identity ng ating OFW? Ang naging siste kasi nagkaroon ng insidente doon sa bahay bakasyonan nung employer nung Enero 2. So gawa nung pangyayari, pumasok ang kapulisan, Criminal Investigation Division, at 3 yung naging biktima nung pinaghihinalaang false suffocation. Yung nangyari, ang identification nandun sa mga otoridad at kasabay ng mga panahon na yon, syempre nadinig na rin namin yung kahilingan ng pamilya. So talagang pinag-utos ko na pabilisin yung pagpapauwi. Ayon sa explanation ng service provider, sumulat kasi sila. So, nung na-turn over yung labi, siya nilang sinakay na sa eroplano. Kung sana, naabisuhan tayo about that move na isakay sa eroplano, nakatulong tayo sa pagtukoy ng identity. Although, yun nga, sa pagkakaalam din natin, meron ding proseso kung paano natukoy yung labi ng 3 biktima nung Enero 2. Sek, ano naman po yung ginagawa ngayon ng ating DMW para po mas mapaigting or ma-prevent po natin yung ganitong klaseng insidente in the future? Oo, dahil itong pag-uwi na talaga ni Jenny na tama na talaga, talagang siniguro na ng labor attaché natin, nandun siya sa pag-seal ng casket. Dapat kung naabisuhan, so sinabihan yung service provider na abisuhan tayo kung nakahanda na sa pagpapauwi. Essentially yun ang mahalagang step, kung di man yung kamag-anak kasi ang tumutukoy ay at least yung presensya ng ating Migrant Workers Office.
Yung po bang nasangkot sa pangyayari po ito, mayroon po ba silang pananagutan na kakaharapin? Well, pinag-aaralan ng ating abogado sa ngayon, siyempre meron na tayong explanation doon sa service provider, sa ganang akin, sa pasyente na yon na pag-aralan sang-ayon sa Kuwaiti law. Kung meron pang ibang kailangan masangkot, yan pa yung pinag-aaralan, but rest assured we will take action dito sa nangyaring ito. Bukas nandito na yung National Bureau of Investigation ng NBI para magsagawa ng autopsy at doon natin malalaman ng mga dalubhasa ng NBI marunong magsuri ng labi sa external at panloob na kalamnan nung nasawi. Kaya nananalig tayo sa NBI na masusuri nila ng husto ang labi ng ating mahal na OFW na si Jenny. Ano-ano po kaya yung mga suporta or financial support na maipoprovide dito sa family? Sa pamilya, marami na tayong mga paunang tulong. Nung linggo, dumalaw na ako doon sa kanilang tahanan. Bigay ako ng paumanhin at tuloy-tuloy lang ang pagtulong natin kasi may 3 minor de edad na naiwan. At alam natin yung panganay na si Tanya ay gusto rin na pagpatuloy yung pag-aaral niya. So susuportahan natin at tutulungan natin na dudulog din tayo sa OWA at sabay sanipuwersa ng DMW at sa OWA para tulungan yung pamilya kasi ang kinabukasan ng mga anak niya, yan ang mahalaga, yan ang sabihin na nating habili ng isang OFW in case may mangyari sa kanya. Tutulong tayo, papasok tayo para tulungan yung kanyang mga anak para may sapat na kinabukasan, may magandang kinabukasan. Kay Senator Raffy, lubos din ang aming pasasalamat kay Senator kasi alam namin na ginagabayan at pinapayuhan niya kami, ako ng personal at patuloy naman kaming makikipag-usap at talakayan kay Senator para lalo pa kami magabayan at magkaroon pa ng mas lalong maiting na proteksyon ng ating OFWs.